Abalang-abala at puno ng excitement ang buong sambahayan ng mga marshal noong gabi ng konsyerto sa Harbor Lights. Lahat sila, kahit si Joyce, na hindi makakasama dahil walang ibang maiiwan kay Denise. Marahil si Denise pa nga ang pinakamasaya sa kanilang lahat. Si Denise na unti-unti nang namamatay sa sakit na tuberculosis sa maliit na silid sa kusina ng mga marshal dahil wala siyang ibang lugar sa mundo na mapagpapahingahan at wala ring ibang taong mag-aalaga sa kanya. Pakiramdam ni Mrs. Roderick Marshall ay napakabuti niya dahil pinatira at inaalagaan niya si Denise. Kung tutuusin, hindi naman mahirap alagaan si Denise at munting Joyce ang halos gumagawa ng lahat para sa kanya. Habang nagtsatsaa sila, wala nang ibang pinag-uusapan kundi ang konsyerto. Nandoon daw si Madame Laurine, ang tanyag na French-Canadian prima donna. At kakanta siya sa hotel. Isang napakabihirang pagkakataon niya. Hinding-hindi iyon palalampasin ng mga Marshall. Sasama si Grandmother Marshall na matikas at magandang matanda pa rin. Sasama rin sina Uncle Roderick at Aunt Isabella. At syempre, si Chrissy, na laging isinasama saan man dahil maganda at graceful siya. Lahat ng bagay na hindi si Joyce. Gusto sana ni Joyce na manood ng konsyerto dahil mahal na mahal niya ang musika. Bukod doon, gusto rin niyang maikwento kay Denise ang lahat tungkol dito. Pero kapag ikaw ay mahiyain, payat at awkward at hindi kagandahan, hindi ka isinasama ng lola mo kahit saan. Iyon ang paniniwala ni Joyce. Alam na alam niyang hindi siya gusto ni Grandmother Marshall. Akala niya ay dahil iyon sa pagiging pangit at awkward niya. At totoo rin naman ng bagya. Kaunti lang ang pagpapahalaga ni Grandmother Marshall sa mga apo niyang hindi nakakapagbigay sa kanya ng pride. Ang ina kasi ni Joyce ay nagpakasal sa isang mahirap na lalaki kahit tutol ang pamilya. Pagkatapos, pareho pa silang namatay at iniwan si Joyce na isang ulilang walang pera. Pinapakait at binibihisan man siya ni Grandmother Marshall. Sino ba naman ang nakakagustong maglaan ng oras sa isang batang napakahiyain at walang anumang espesyal na talento o ganda? Wala ring balak si Grandmother Marshall na subukan. Si Chrissy na may gintong buhok at mapupulang pisngi ang paborito niya. Alam iyon ni Joyce. Hindi niya kinaiingitan si Chrissy pero lihim niyang hiniling na sana'y mahalin din siya ng kahit kaunti ng kanyang lola. Walang nagmamahal sa kanya kundi si Denise at ang maliit niyang itim na manika. At unti-unti nang nauunawaan ni Joyce na hindi na magtatagal si Denise sa maliit na silid sa kusina. Ang itim niyang manika naman ay hindi niya kayang magsabi ng mahal kita, kahit alam ni Joyce na mahal talaga siya nito. Napabuntong hininga ng malalim si Joyce kaya napangiti si Uncle Roderick sa kanya. Minsan lang umiti si Uncle Roderick kay Joyce. Ano ang iniisip mo, Joyce? Tanong nito. Iniisip ko ang itim kong manika? Mahina niyang sagot. Aha, ang itim mong manika. Kapag nakita iyon ni Madame Laurine, baka gustuhin niya yon. Kolektor siya ng mga manika mula sa iba't ibang panig ng mundo, pero duda akong may manika na siyang katulad sa iyo. Isang manikang gamit pa ng laruan ng batang babae, 4,000 taon ang nakalipas noong panahon pa ng mga Pharaoh. Sa tingin ko, pangit ang itim na manika ni Joyce. Sabi ni Chrissy, mas maganda pa rin ng wax doll kung may dilaw na buhok. Hindi pangit ang itim kong manika. Galit na sigaw ni Joyce. Kaya niyang tanggapin na siya ang tawaging pangit pero hindi ang minamahal niyang manika. Sa sobrang emosyon niya, natapon niya ang tasa ng tsaa sa tablecloth. Nainis si Aunt Isabella at patalim na sabi ni Grandmother Marshall, Joyce, umalis ka sa mesa. Lalo kang nagiging padalos-balos at pabaya araw-araw.
Halos maiyak si Joyce habang tahimik na umalis at umakyat sa hagdan papunta kay Denise upang magpahinga ng loob. Ngunit si Denise mismo ay umiyak din. Nakahiga siya sa maliit niyang kama sa tabi ng mababang bintana kung saan pumapasok ang mapulang liwanag ng dapit hapon. Namumula sa lagnat ang payat niyang mga pisngi. Gustong-gusto kong marinig si Madam Lorraine na kumanta. Umiiyak niyang sabi. Pakiramdam ko, mas madali akong mamatay kung marinig ko ang man lang siyang umawit ng kahit isang kanta. Isa rin siyang French woman at kinakanta niya ang matatandang French songs. Ang mga kantang inaawit niya noon ng nanay. Gustong-gusto kong marinig si Madam Lorraine. Pero hindi maaari, mahal kong Denise. Mahina at malambing sabi ni Joyce na habang hinahaplos ang noo nito gamit ang malamig niyang kamay. Napakaganda sana ng kamay ni Joyce pero walang nakakapansin. Kahit hindi ako magaling, kakantahan na lang kita. Kumakanta ka ng parang munting ibon, sabi ni Denise. Pero hindi ikaw si Madam Lorraine. Siya ang gusto kong marinig. Hindi na ako magtatagal. Alam ko ang tingin ng doktor. Gusto ko lang marinig si Madam Lorraine bago ako mamatay. Kahit isang kanta lang. Tinakpan ni Denise ang mukha gamit ang kanyang payat na kamay at muling umiyak. Umupo si Joyce sa tabi ng bintana at tumingin sa mga puting puno ng birch sa labas. Masakit na masakit ang puso niya. Mamamatay na si Denise. Alam niya iyon kahit bata pa siya. At ang gusto lang ni Denise ay marinig si Madam Lorraine. Mukhang imposible yon. Pero pinag-iisipan iyon ng mabuti ni Joyce. At nang matapos siyang mag-isip, kinuha niya ang maliit niyang itim na manika at niyakap iyon sa pagtulog habang umiiyak hanggang makatulog. Kinabukasan sa almusal, tanging tungkol sa kusyerto lamang ang kahanga-hanga si Madam Lorraine ang usapan ng mga Marcia. Tahimik lang na nakikinig si Joyce gaya ng dati. Ang pag-iyak niya kagabi ay lalong nagpalabo sa kanyang itsura. Para kay Grandmother Marshall, lalo siyang naging maputla at hindi kaaya-aya tignan. Talagang hindi niya maatim na tignan si Joyce, kaya naisip niyang hindi na lang ito isasama sa pamamasyal. Kahit pa dati ay plano niya iyon. So umagang iyon napag-alaman na lumala ang kondisyon ni Denise kaya tinawag ang doktor. Dumating ito at umiling lamang. Iyon lang ang magagawa niya. Pagkaalis ng doktor, hinarang siya sa likod ng pintuan ng isang maliit na batang parang gypsy. Si Joyce, na may malalaki at seryosong itim na mata. Matutuluyan na ba si Denise? Diretsong tanong ni Joyce. Tinignan siya ng doktor at napagdesisyonan na mabuti pang sabihin ang totoo. Oo, sagot niya. Malapit na po ba? Malapit na. Ilang araw na lang sa tingin ko. Salamat po, mahinang sabi ni Joyce. Umakyat siya sa kanyang silid at tahimik na inaasikaso ang kanyang itim na manika. Hindi siya umiyak, pero kung makikita mo sa kanyang mga mukha, hihilingin mong sanay umiyak siya. Pagkatapos ng tanghalian, umalis sina Grandmother Marshall at Chrissy sakay ng mga karwahe. At umalis din sina Uncle Roderick at Aunt Isabella. Naiwan si Joy sa bahay. Dahan-dahan siyang umakyat sa kusina kung nasaan si Denise. Natutulog ito nang hindi mapakali. May luha pa sa pisngi. Pagkatapos bumaba si Joyce at mabilis na nagtungo sa hotel. Hindi pa niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin niya. Pero buong lakas niyang inisip iyon habang naglalakad sa tabing dagat. Pagdating niya sa baybayin, may isang babae na nakaupo sa malaking bato. Isang babae na maganda at misteryosong mukha. At napakaganda ng mga mata. Huminto si Joyce at tinignan niya ito ng mabuti. Kung maaari po, sabi ni Joyce na hindi nahihiya sa mga estranghero. Gusto ko pong makita si Madam Lorraine sa hotel.
May napakahalaga po akong pakiusap sa kanya. Maaari po pa niyo ituro kung paano siya makikita? Ano ang pakiusap mo? Tanong ng babae na nakangiti. Gusto ko po sana siyang pakiusapan na kantahan si Denise bago mapatay. Si Denise po ay aming French na kasama at sabi ng doktor ay malapit na siyang mawala. Gusto ko po niyang marinig si Madam Lorraine bago siya pumanaw. Napakasakit po kasi mamamatay ka na lang na may gusto-gusto kang maririnig pero hindi mo makuha. Sa tingin mo ba pupunta si Madam Lorraine? Tanong ng babae. Hindi ko po alam, sagot ni Joyce. Iaalok ko po ang maliit kong itim na manika. Kung hindi pa rin siya pumayag, wala na po akong ibang maiaalok. Nagkaroon ng interes ang babae at yumuko. Ipakita mo sa akin ang manika. Kinuha ni Joyce ang kahon at inilabas ang maliit na itim na manika. Napabulalas ang babae sa gulat at halos maagaw ito sa kanya. Anak, saan mo ito nakuha? Hinukay po ito ng tatay ko sa Egypt, sagot ni Joyce. Nasa libingan po ito ng isang batang babae na nabuhay 4,000 taon na ang nakalipas. Siguro mahal na mahal niya ang manika niya kaya isinama niya ito sa libing niya. Pero sa tingin ko, hindi pa rin niya minahal iyon ng kasing lalim na pagmamahal ko sa akin. Pero ibibigay mo pa rin? Tanong ng babae. Para po kay Denise, sagot ni Joyce. Gagawin ko po ang kahit ano para sa kanya. Tumayo ang babae at gumiti. Halika. Ako si Madam Lorraine at kakantahan ko si Denise. Inihatid ni Joyce si Madam Lorraine papunta sa hotel. At pagkatapos ay sa kusina at pataas sa maliit na silid ni Denise. Kung nakita iyon ni Aunt Isabella, siguradong magugulat siya. Pero walang pakialam si Madam Lorraine. Para kay Joyce, iyon ang pinakamabilis at pinakamahalagang paraan. Tumayo si Madam Lorraine sa maliit na silid at tinignan ang payat na maputlang mukha ni Denise. Ito si Madam Lorraine at kakantahan kanya. Mahinang sabi ni Joyce. Nagliwanag ang mukha ni Denise. Kung maaari po isang French song, bulong niya. Mga lumang kanta po. At kumanta si Madam Lorraine. Napuno ng musika ang maliit na silid. Isa-isa niyang inawit ang mga lumang awiting French. Mga awiting parang narinig na ng mga sinaunang panahon. Nakatingin lang si Joyce, parang nabighani. Si Denise ay nakangiti puno ng tuwa kahit mahina na. Pagkatapos ng kanta, mahinang sabi ni Denise, "Salamat po, napakaganda, parang anghel." Umupo si Madam Lorraine at tinignan si Joyce. "Ngayon, ikaw naman ang kakanta," sabi niya. Sige po," sagot ni Joyce. "Hindi po ako magaling at hymns lang po ang alam ko." Kumanta si Joyce ng Lead, Kindly Light. Sa unang nota pa lang, natigilan si Madam Lorraine. Pagkatapos, tumayo siya ng bigla, lumapit kay Joyce at hinawakan ang mukha nito. "Anak, alam mo ba kung gaano kaganda ang boses mo? Napakaganda nito. Hindi ko pa narinig ang ganito sa mga bata. Magiging malaking mag-aawit kang balang araw." Nagulat si Joyce. "Wala po akong magulang," sabi niya. "Si Grandmother Marshall po ang nag-aalaga sa akin." "Kung ganoon, kakausapin ko siya," sabi ni Madam Lorraine. Pagbalik ng Grandmother Marshall, nagulat siya sa balitang ibinigay ng mga awit. Bakit hindi ito siya narinig kumanta? Tanong niya habang tinitignan si Joyce sa ibang paraan. Si Joyce ay yumuko lang. Hindi kailanman niya naisip na kumanta sa harap ng kanyang lola. "Dapat siyang matrain," sabi ni Madam Lorraine. "At kung hindi kaya ng pamilya, ako na ang tutulong." "Salamat po," sabi ni Grandmother Marshall. "Ako na ang bahala sa kanyang training." Hinalikan ni Madam Lorraine si Joyce. "Paalam, munting gypsy."
Bumalik ka sa hotel, pagiging mahusay kang makahawit balang araw. Ang itim kong manika po, mahinang paalala ni Joyce. Tumawa si Madam Lorin. Hindi ko kukunin iyon, panatilihin mong bilang anting-anting. Pag-alis ni Madam Lorin, tinignan ni Grandmother Marshall si Joyce. Halika, sa kwarto ko, sabi niya. Aayusin natin ang buhok mo. Hinawakan niya ang kamay ni Joyce at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Joyce na baka minahal na siya ng kanyang lola, kahit kaunti lamang. Habang magkahawak kamay sina Grandmother Marshall at Joyce papunta sa kwarto, ramdam ni Joyce ang kakaibang init na hindi niya kailanman naranasan noon. Hindi man ito ganap na pagmamahal, ngunit sapat na upang maramdaman niya may pagbabago na sa puso sa kanyang lola. Tahimik na naglalakad si Joyce habang sa isip niya ay bumalik-balik pa rin ang mukha ni Denise. Ang iting nagliwanag ng maritim ang tinig ni Madam Lorin. Sa mga sumusunod na oras, unting-unti humina si Denise. Hindi siya naingay, hindi siya nagreklamo, nakahiga lamang siya, payapa, na parang natagpuan na niya ang matagal niyang hinahanap. At sa huling sandali ng kanyang buhay, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Parang dala pa rin niya ang huling awit na kanyang narinig. Si Joyce ay nakaupo lang sa tabi niya. Hawak ang malamig na kamay ni Denise. Hindi siya umiyak. Tahimik lamang siyang nakatingin habang unting-unting nauunawaan niya ang bigat ng pagkawala. Nang tuluyang pumanaw si Denise, hindi gumalaw si Joyce sa kanyang kinauupuan. Para sa kanya, parang may bahagi ng mundo ang biglang nawala. Isang bahagi na tanging si Denise lang ang nagbigay sa kanya. Lumipas ang mga araw, nagbalik si Madam Lorin sa kanyang paglalakbay. Ngunit iniwan niya ang pangakong babalik at tutulungan si Joyce sa kanyang pag-aaral sa pagkanta. Sa mansyon ng mga Marshall, nagsimula ring nagbago ang lahat. Mas napapansin na ngayon si Joyce ni Grandmother Marshall. Hindi na siya basta awkward na bata, kundi isang batang may kakaibang kaloob. Pinapaharap na siya, pinapakinig, at unti-unting tinutulungan sa paglinang ng kanyang boses. Si Chrissy na dati sentro ng atensyon ay nananatili pa rin paborito. Ngunit ngayon ay may puwang na rin si Joyce sa pamilya. Isang puwang na hindi na kayang alisin. Isang hapon habang nakatayo si Joyce sa bintana at hawak ang maliit niyang kahon, binuksan niya ito. Nandoon pa rin ang kanyang itim na manika, na parehong manika na ibibigay sana niya kapalit ng huling pangarap ni Denise. Ngunit ngayon, hindi na ito basta laruan lamang. Isa na itong alaala ng sakripisyo, ng pag-ibig, at ng isang batang handang ibigay ang lahat para sa taong mahal niya. Sa murang edad, natutunan ni Joyce ang isang bagay na hindi kaya ituro ng kahit anong paaralan, na ang tunay ng pagmamahal ay hindi nakasalalay kung gaano kahalaga sa mata ng mundo, kundi kung gaano kakahandang isakripisyo ang mahalaga sa iyo para sa iba. Si Denise ay hindi yumaman, hindi gumaling, at hindi nakaligtas. Ngunit sa huling sandali ng kanyang buhay, naramdaman niya ang isang pangarap na natupad. Isang simpleng awit na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. At si Joyce naman, kahit iniwan ang kalungkutan, ay dahan-dahang naging isang batang may liwanag sa loob niya. Dahil minsan, ang pinakamaliit na sakripisyo ang siyang nag-iiwan ng pinakamalalim na marka sa puso ng tao. At sa katahimikan ng lumang mansyon ng Marshall, nagsimula ang kwento ng isang batang hindi pansinin noon, na ngayon ay unti-unting kinikilala ng mundo.